Natin pakakanta natin sa inyo ito na yung pangungunahan, big hit ng Benga Boys. Ito ay isang Latin dance troupe na... Ang buhay ng isang personalidad sa industriya ng entertainment ay madalas na nakikita lamang sa liwanag ng kamera. Ang tagumpay, kasikatan at palakpakan ng madla. Gayunpaman, sa likod ng mga ilaw ng entablado ay may mga kwento ng pagsisikap, sakripisyo at pagbabago ng direksyon sa buhay. Isa sa mga personalidad na may ganitong makulay at masalimuot na karanasan ay si Arnel Ignacio. Kilala siya bilang isang komedyante, mga awit at host sa telebisyon, ngunit sa paglipas ng panahon ay pumasok din siya sa larangan ng serbisyo publiko. Ang kanyang buhay hindi lamang umiikot sa showbiz, ito rin ay naglalaman ng mga hamon sa personal na buhay, mga kontrobersiya sa politika at patuloy na paghahanap ng paraan upang makatulong sa kapwa Pilipino. Ang tunay na pangalan ni Arnel Ignacio ay Arnel Ignacio din. Ipinanganak siya sa Pilipinas at lumaki sa isang pamilyang may simpleng pamumuhay. Tulad ng maraming Pilipino, dumaan siya sa mga karaniwang hamon ng buhay bago makilala sa publiko. Sa mga panayam na ibinahagi niya sa media, madalas niyang banggitin ang kahalagahan ng pamilya sa kanyang buhay. Malapit siya sa kanyang ama at inamin niyang malaki ang impluwensya nito sa kanyang pagkatao. Nang pumanaw ang kanyang ama dahil sa sakit na prostate cancer noong 2020, ibinahagi niya ang kanyang emosyon sa publiko at sinabi niyang kahit matatag siya sa harap ng maraming pagsubok, ay may mga pagkakataong hindi madaling tanggapin ang pagkawala ng isang mahal sa buhay. Ang ganitong karanasan ay nagbigay sa kanya ng mas malalim na pananaw tungkol sa kahalagahan ng pamilya at responsibilidad. Sa kanyang personal na buhay, kilala si Arnel Ignacio bilang isang ama na seryoso sa pagpapalaki ng kanyang anak. Ayon sa isang panayam, sinabi niya mahalaga sa kanyang pagkakaroon ng malinaw na alituntunin sa loob ng tahanan upang mapanatili ang disiplina at respeto sa pamilya. Para sa kanya, ang pagiging magulang hindi lamang tungkol sa pagbibigay ng material na pangailangan, kundi sa paggabay sa anak upang maging responsable at may malasakit sa kapwa. Ipinapakita nito sa kabila ng kanyang pagiging artista at personalidad sa telebisyon, pinahalagan pa rin niya ang pagiging ordinaryong ama at miyembro ng pamilya. Bago siya tuluyang makilala sa telebisyon, nagsimula si Arnel Ignacio sa mundo ng entertainment sa pamamagitan ng pagganap sa mga comedy bar at iba pang live performances. Dito niya nahasa ang kanyang kakayahan sa pagpapatawa at pakikipag-ugnayan sa audience. Ang mga comedy bar sa Pilipinas ay kilala bilang lugar kung saan maraming komedyante ang nagsisimula bago sumikat sa telebisyon. Sa ganitong kapaligiran natutunan ni Ignacio kung paano magpatawa ng natural at kung paano makuha ang atensyon ng mga manonood. Ang kanyang estilo ng pagpapatawa ay kadalasang batay sa mga obserbasyon tungkol sa pang-araw-araw ng buhay ng mga Pilipino. Unti-unti siyang nakilala sa industriya ng showbiz dahil sa kanyang kakaibang personalidad at kakayahang mag-host. Ang kanyang natural na sense of humor at mabilis na pag-iisip ay naging dahilan upang mapansin siya ng mga producers ng telebisyon. Isa sa mga nagbigay sa kanya ng mas malaking oportunidad ay ang pag-host ng mga variety at talk shows. Sa mga programang ito, nagkaroon siya ng pagkakataong ipakita hindi lamang ang kanyang pagiging komedyante, kundi pati ang kanyang kakayahan sa pakikipag-usap at pakikipag-interact sa mga bisita. Sa paglipas ng panahon, naging bahagi siya ng iba't ibang programa sa telebisyon. Isa sa mga programang nagpatibay sa kanyang pangalan sa showbiz ay ang variety show at talk show na kanyang hino-host. Kilala siya sa pagiging direkta at minsan ay prangka sa kanyang mga komento, bagay na nagbigay sa kanya ng natatanging imahe sa industriya. Hindi siya natatakot na magsabi ng kanyang opinyon, lalo na kapag may kinalaman ito sa mga isyong panlipunan o sa industriya ng entertainment. Bukod sa pagiging host at komedyante, mayroon ding talento si Arnel Ignacio sa pagkanta. Paminsan-minsan ay nagpe-perform siya sa mga shows at konsyerto at patuloy na ginagamit ang kanyang boses bilang bahagi ng kanyang karera. Sa katunayan, kahit naabala siya sa ibang gawain ay nagagawa pa rin niyang bumalik sa entablado upang magtanghal. Noong 2025 halimbawa, inaasahang magtatanghal siya sa isang post-Valentine's concert na pinamagatang Timeless kung saan kakanta siya ng ilan sa kanyang paboritong love songs kasamang ibang performers. Gayunpaman, tulad ng maraming personalidad sa showbiz, hindi rin nakaiwas si Arnel Ignacio sa mga kontrobersiya. Isa sa mga madalas pag-usapan tungkol sa kanya ay ang kanyang pagiging prangka sa social media at sa mga pampublikong pahayag. May mga pagkakataon na ang kanyang mga opinyon tungkol sa politika at mga isyong panlipunan ay nagdulot ng matinding reaksyon mula sa publiko. Ang ganitong sitwasyon ay hindi na bago sa mga artista na nagiging bahagi ng diskursong pampolitika. Bukod sa mga pahayag niya sa social media,
Naging usap-usapan din ang ilang bahagi ng kanyang personal na buhay. May mga chismis na nag-uugnay sa kanya sa ilang personalidad sa showbiz. Ngunit kadalasan ay pinipili niyang sagutin ang mga ito sa paraang pabiro o hindi seryoso. Ang ganitong estilo ay nagpapakita ng kanyang kakayahang gawing magaan ang mga kontrobersiya sa pamamagitan ng humor. Isang mahalagang yugto sa buhay ni Arnel Ignacio ang kanyang pagpasok sa serbisyo publiko. Sa halip na manatili lamang sa showbiz, pinili niyang gamitin ang kanyang impluensya at karanasan upang maglingkod sa pamahalaan. Naitalaga siya bilang administrator ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA, isang ahensyang responsable sa pagbibigay ng tulong at serbisyo sa mga overseas Filipino workers o OFW. Ang posisyong ito ay may malaking responsibilidad dahil milyong-milyong Pilipino nagtatrabaho sa ibang bansa at umaasa sa tulong ng pamahalaan sa oras ng pangailangan. Ang kanyang appointment sa OWA ay naging malaking pagbabago sa direksyon ng kanyang karera. Mula sa mundo ng entertainment, napunta siya sa larangan ng administrasyon at pamamahala ng mga programa para sa kapakanan ng mga OFWs. Para kay Ignacio, ang serbisyong ito ay isang pagkakataon upang makapagbigay ng konkretong tulong sa mga Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa. Kabilang sa mga tungkulin ng OWA ang pagbibigay ng financial assistance, repatriation services, scholarship programs at iba pang benepisyo para sa mga manggagawang Pilipino sa abroad. Gayunpaman, ang pagpasok niya sa politika at pampublikong serbisyo ay hindi rin naging madali. May mga kritiko na nagtanong kung sapat ba ang kanyang karanasan upang pamunuan ng isang mahalagang ahensya ng pamahalaan. May ilan ding nagsabing ang kanyang background sa showbiz ay maaaring maging hadlang sa seryosong pagtingin sa kanyang kakayahan bilang administrator. Sa kabila ng mga kritisismong ito, ipinahayag ni Ignacio na handa siyang patunayan ang kanyang kakayahan sa pamamagitan ng trabaho at dedikasyon. Sa mga panayam at pahayag niya sa media, binigyan din niya ang kanyang layunin na mapabuti ang serbisyo para sa mga OFWs. Marami sa mga Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa ang naharap sa iba't ibang problema tulad ng kontraktual na alitan, pang-aabuso at iba pang suliranin. Para kay Ignacio, mahalagang tiyakin na may maaasahang sistema ng tulong para sa kanila at sa kanilang pamilya. Sa kabila ng kanyang abalang tungkulin sa pamahalaan, hindi tuluyang nawala si Arnel Ignacio sa mundo ng entertainment. Paminsan-minsan ay lumalabas pa rin siya sa mga programa o konsyerto. Ito ay nagpapakita na kahit nagbago na ang kanyang pangunahing larangan, nananatili pa rin ang kanyang koneksyon sa industriya ng showbiz. Sa isang panayam sa YouTube channel na Romel Chica Network, ibinahagi ni Arnel Ignacio ang ilang detalye tungkol sa kanyang kasalukuyang buhay. Ayon sa kanya, mas nakatuon siya ngayon sa kanyang trabaho sa OWA at sa mga programang nakalaan para sa mga OFWs. Sinabi rin niya na ang kanyang karanasan sa showbiz ay nakatulong sa kanya sa pakikipag-ugnayan sa publiko at sa media. Dahil sanay siya sa pakikipag-usap at pakikipagharap sa kamera, mas madali para sa kanya na ipaliwanag sa publiko ang mga programa at proyekto ng ahensya. Sa parehong panayam, inamin niya na hindi madali ang kanyang trabaho sa pamahalaan dahil maraming inaasahan ng mga tao sa kanya. Gayunpaman, sinabi niya mas mahalaga sa kanya ang makatulong sa kapwa kaysa sa personal na kasikatan. Para kay Ignacio, ang tunay na tagumpay hindi lamang nasusukat sa popularidad kundi sa epekto ng kanyang ginagawa sa buhay ng ibang tao. Sa kasalukuyan, ang kanyang buhay ngayon ay isang kombinasyon ng serbisyo publiko at patuloy na koneksyon sa entertainment industry. Bagamat hindi na siya kasing aktibo sa telebisyon tulad ng dati, nananatili siyang kilalang personalidad na may impluensya sa publiko. Nandito si Romel Chica! Ito na po kay Sir Arnel Ignacio. May pwesto po siya ng tinapahan. Ito, top silog, sirloin to. Kakain ka rito ng Lunes, Miyerkules na, doon ka pala makakaramdam ng gutom. Hindi ang negosyo mo pag gano'n. May chow fan kami, Ay. na talaga mas masarap pa kaysa sa original. At saka kilala po to si Arnel mga pagkawang gawa. Oo. Mga sasakyan. Yun yun. Motorsiklo lang. Tapos nakalimutan na nila ako. Burger steak. Mas masarap pa rin to kaysa sa original.